Ipinatupad po ng MMDA ang zipper lane scheme o yung pong pag-counterflow ng mga sasakyan sa EDSA Boni Avenue kanina dahil po yan sa road reblocking. Ang tanong, inaibsan naman kaya nito ang mabigat na daloy ng trapiko? Nakatutok si Isay Reyes. Tuwing Sabado ng umaga, madalas maluwag ang daloy ng trapiko sa EDSA. Pero kanina, sa may bahagi ng Shaw Boulevard Underpass, bumper-to-bumper na ang sasakyan. May road reblocking kasi ulit na ginagawa sa bahagi ng EDSA Boni Avenue. Ang masaklap pa, katabi ba ng sanasagawang reblocking ang isang bus stop, kaya lalong nag-traffic. Para maibsan ito, sinimula ng MMDA ang kanilang zipper lane scheme. Dito, pwedeng mag-counterflow mga sasakyan sa EDSA depende kung saan may pagsisikip. Kanina, binuksan na isang southbound lane sa tapat ng Mega Mall sa Ortigas hanggang sa bago mag-Guadalupe Bridge para sa mga motorista ang patap. For example po ito, yung zipper lane, ibig sabihin, itong bound na ito, southbound, masikip. At yung kabila naman, yung northbound natin, maluwag. Ito po, pwede natin buksan. Kung kailan bukas ang zipper lane, depende sa bulto ng mga sasakyan. Ito ma'am, kapag yung maibsan naman yung pagsisikip ng daloy ng trapiko, i-close na rin po yan. Kung kailan po siya masikip, atin po, doon tayo magbubukas. Doon gagamitin yung zipper lane. Manong, okay ba yung rerouting scheme? Pwede. Maayos yung traffic? Ayos naman, ma'am. Hindi naman kayo nalito? Hindi. Ano masasabi nyo? Maganda yung ginawa nila. Lunes alas 4 pa ng umaga bubuksan itong bahagi ng EDSA Boni na sinakop nga nitong reblocking. Pero ayon sa MMDA, kung ngayong araw ay sinimula nila itong zipper lane scheme dahil sa traffic na bunsod ng reblocking na ito, sa mga susunod na araw, maaari pa rin silang maglagay ng mga zipper lanes sa iba't ibang bahagi ng EDSA na maaaring maapektuhan ng reblocking projects pa ng DPWH. Isay Reyes, nakatutok, 24 oras.